Darating ang araw na gagapang sa aking harapan. Ang lalaking nangako ng habambuhay, ngunit nag-iwan ng lason sa aking mga ugat. Panonoorin ko ang kanyang mukha, habang unti-unting kinakain ang sarili niyang kasakiman, ang natitirang lakas ng kanyang mga binti. Habang ang mapagpanggap kong matalik na kaibigan ay sumisigaw sa likod ng rehas ng malamig na bilangguan. Ibabalik ko sa kanila ang bawat patak ng dugo na aking ibinuwis para sa isang huwad na pamilya, kalakip ang isang pirasong papel na aking nilagdaan sa dilim, bago ko tuluyang isara ang pinto ng kanilang sariling impyerno. Ngunit bago marating ang rurok ng kanilang pagbagsak, kailangan ko munang maranasan ang pinakamalamig na gabi ng aking buhay, kung saan ang aking pagmamahal ay naging isang duguang alaala sa sahig ng mansyong ito. Sapat na ang 5 taon ng bulag na katapatan upang gisingin ang isang natutulog na bulkan mula sa kanyang sariling abo. Winona, you need to sign this intellectual property waiver form immediately pagkatapos mong ihanda ang huling doses para kay Mama. Don't be so dramatic, ginagawa ko lang naman ito para sa proteksyon ng kumpanya natin. Ang boses na iyon, malamig, walang utang na loob at puno ng huwad na pag-aalala, ay nagmula kay Lorenzo Ilustre, ang aking asawa. Nakatayo siya sa aking harapan, habang hawak ang isang makapal na dokumento. Ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot, tila handang-handa para sa pagdiriwang ng aming anibersaryo. Sa kanyang likuran nakatayo si Isabela Santos, ang aking matalik na kaibigan, na dahan-dahang inaayos ang kanyang kumikinang na kwintas habang nakatingin sa akin ng may mapagpanggap na awa. Sinabi niya sa akin na kailangan kong isipin ang reputation ng Illustre Pharmaceuticals, na hindi nararapat na ang isang babaeng galing sa probinsya ay may hawak ng pinakamahalagang formula ng kumpanya. Tila bumalik ang aking gunita, 10 minuto lamang ang nakalilipas. Pumasok ako sa madilim na silid-aklatan upang iabot kay Lorenzo ang kanyang paboritong kape. Ngunit sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto, nakita ko sila. Ang aking asawa at si Isabela magkayakap sa ibabaw ng lamesang mahogany. Ang kanilang mga bulong tungkol sa aking dugo, tungkol sa formula ng aking pamilya na tinatawag nilang lunas, at kung paano nila ako dahan-dahang tatanggalan ng karapatan. Kapag nakuha na nila ang huling dosis para kay Doña Amparo, ay gumuhit sa aking pandinig, tulad ng isang matalim na patalim. Walang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Sa halip, naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo, ang pagbabago ng aking pighati, patungo sa isang matigas na bakal. Nabalik lamang ang aking diwa. Nang pumasok si Susan, ang aming kasambahay, dala ang isang pilak na tray na naglalaman ng baso ng tubig at ang hiringgilya na gagamitin ko. Sinabi niya na nagpapasabi na si Doña Amparo sa itaas na nagsisimula na ang pananakit ng kanyang dibdib at kailangan na ang bagong timpla ng gamot. Mayroon na lamang kaming 30 minuto bago magsimula ang Grand Gala Dinner para sa aming ika-5 anibersaryo sa ibaba ng mansyon, kung saan ang mga pinakamalalaking pangalan sa negosyo at pamahalaan sa Manila ay naghihintay na. Tiningnan ko ang dokumentong inabot ni Lorenzo. Ang aking kamay ay hindi nanginginig habang hinahawakan ang panulat. Hindi ako sumigaw, hindi ko sila hinarap sa kanilang kabastusan sa harap ng mga bisita sa ibaba. Alam ko na ang galit na ipinapakita ng maaga ay isang kahanam. Sa halip, dahan-dahan kong nilagdaan ang papel, ngunit sa ilalim ng aking pirma, gumamit ako ng isang lumang panulat na may tinta na dahan-dahang mabubura sa loob ng 3 araw. Isang lihim na sining na itinuro ng aking ama upang iwasan ang mga mapagsamantalang kontrata. Of course, Lorenzo, gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Ang aking boses ay walang anumang bakas ng galit, kasing dulas ng sutla. Kinuha ko ang hiringgilya. Sa huling dosis na ito para kay Doña Amparo, dahan-dahang binago ang sukat ng herbal na formula. Hindi ito makakapatay sa kanya ngayon. Sa halip, palalakasin nito ang kanyang puso, ngunit mag-iiwan ito ng isang trace chemical sa kanyang dugo na magiging lason sa oras na uminom siya ng kahit anong gamot na ginawa mula sa huwad o hindi purong formula ng lunas na balak gawin ni Lorenzo at Isabela. Isang ticking time bomb na sila mismo ang magpapasabog. Bago ako umakyat sa silid ni Doña Amparo, dahan-dahang inilagay ang aking telepono sa bulsa ng aking mahabang bestido, habang ang video recording ng kanilang pagtataksil ay dahan-dahang natapos mag-upload sa isang secured cloud drive na ibinahagi ko kay Dr. Gabriel Valderrama
isang kaalyado na alam kong may sariling lihim na motibo laban sa mga ilustre. Pumasok ako sa silid ni Doña Amparo. Nakahiga siya sa kanyang marangyang kama, hawak ang gintong rosaryo habang nagbubulong ng mga dasal. Nang iiniksyon ko ang gamot, hinawakan niya ang aking kamay at sinabing ako ang pinakamabuting biyaya sa kanyang anak. Ngunit nang lumingon ako, nakita ko si Lorenzo na nakatayo sa may pinto, hawak ang aking telepono na naiwan ko sandali sa lamesa. Nakita niya ang nakabukas na cloud storage. Ang aking mukha ay biglang napuno ng galit at takot. "You bitch! Ano ang ibig sabihin nito?" sumigaw si Lorenzo, habang hinahawakan ang aking braso ng matigas. Sinubukan kong bawiin ang aking telepono, ngunit itinulak niya ako patungo sa hagdanan. Sa gitna ng gulo habang si Isabela ay nanonood mula sa dilim, naramdaman ko ang pagkawala ng balanse ng aking katawan. Ang tunog ng aking katawan na humampas sa bawat baitang ng hagdanan ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon bago tuluyang binalot ng dilim ang aking paningin. Narinig ko ang malamig na tinig ni Doña Amparo bago ako mawalan ng malay. Sinasabi kay Lorenzo na tawagan ang media at sabihing nahuli akong nakikipagtanan sa aking kalaguyo at ang aksidenteng ito ay bunga ng aking sariling kasalanan. Ang aking dugo ay dahan-dahang pumatak sa malamig na marmol habang ang gintong rosaryo ni Doña Amparo ay pumatak din sa tabi ko. Nang muling magbuka ang aking mga mata, hindi ko na naramdaman ang init ng mansyon sa Manila. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng hangin galing sa dagat ng Capiz ang sumalubong sa akin. Sa tabi ng aking kama nakatayo ang isang lalaking may matatalas na mata at seryosong mukha, si Dr. Gabriel Valderrama. "Gising ka na, Winona. Patay ka na sa buong Manila ngayon, ngunit para sa index ko nagsisimula pa lamang ang iyong buhay," bulong niya, habang ang kanyang kamay ay marahang humawak sa aking malamig na braso. Dahan-dahang bumukas ang malaking gintong tarangkahan ng mansyon ng mga ilustre, lumilikha ng isang mabigat at nanginginig na tunog na tila nagbabadya ng pagbabalik ng isang bagong bagyo. Nakaupo ako sa aking wheelchair, nakatalukbong ng isang manipis na puting bandana, habang ang aking mga kamay ay dahan-dahang nakapatong sa aking hita. Sa loob ng 6 na buwang pananatili ko sa Capiz, sa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Gabriel Valderrama, natutunan kong patigasin ang aking puso tulad ng isang batong buhay. Walang pighati, walang galit na makikita sa aking mukha. Tanging ang isang blangko at walang emosyong tingin ang sumalubong sa mga taong nagtangka sa aking buhay. Ang marahang pag-ikot ng mga gulong ng aking upuan sa ibabaw ng makinis na marmol ay nagdulot ng isang kakaibang tunog na bumasag sa nakatutulig na katahimikan ng buong bulwagan. Unang lumabas mula sa malaking pinto, si Doña Amparo. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kayabangan, ay bahagyang namutla nang magtama ang aming mga paningin. Sumunod sa kanya si Lorenzo, ang aking asawa, na may hawak na baso ng whiskey, at si Isabela na nakakapit sa kanyang braso nang may halong takot at pagdududa. Alam kong natatakot sila sa aking pagbabalik, lalo na't nabigo silang hanapin ang aking katawan pagkatapos ng aksidente sa Tagaytay. Aking magandang anak, ang nanginginig na boses ni Doña Amparo, ay umalingaw-ngaw sa sala habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin na parang isang mapagmahal na ina. "Salamat sa Diyos at ligtas ka. We were so devastated nang mabalitaan namin ang nangyari sa iyo." Tumingala ako sa kanya, dahan-dahang iniabot ang aking kanang kamay upang kunin ang kanyang palad at idampi ang aking noo dito. Ang tradisyonal na pagmamano na aking ginawa ay walang kahit anong init. Ito ay kasing lamig ng kamatayan. Naramdaman ko ang marahang pagbawi ni Doña Amparo sa kanyang kamay. Ang kanyang balat ay kinilabutan sa haplos ng aking mga daliri, ngunit pinilit niyang panatilihin ang isang huwad ng ngiti sa kanyang mukha upang hindi mahalata ng mga katulong na nagmamasid. Lumapit si Isabela, may dalang isang tasa ng mainit na chamomile tea. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat galaw ko, naghahanap ng anumang patunay na ako ay nagpapanggap lamang. "Oh my God, Winona girl, we were so worried about you. Akala talaga namin kung ano nang nangyari sa'yo after you vanished." Ang sabi ng mga pulis, baka daw sumama ka sa ibang lalaki. But of course, we didn't believe them. "Here, uminom ka muna ng tsaa para ma-relax ka." Ang kanyang boses ay puno ng tamis, ngunit may nakatagong lason sa bawat salita.
Tinanggap ko ang tasa nang walang alinlangan naramdaman ko ang init ng porselana sa aking palad. Tiningnan ko ng diretso si Isabela sa kanyang mga mata, isang tingin na walang takot at walang emosyon. Dahan-dahan kong itinagilid ang tasa sa ibabaw ng isang mamahaling bonsai na nakalagay sa tabi ng aking upuan. Ang mainit na likido ay dahan-dahang sumipsip sa tuyong lupa, pinapatay ang mga ugat ng halaman sa parehong paraan ng pagpatay ko sa bawat pangarap ng pamilyang ito. Walang isang salita ang lumabas sa aking mga labi. Habang ginagawa ko iyon, tanging ang aking malamig na ngiti ang sumagot sa kanyang naguguluhang mukha. Sa labas ng bintana ng sala, nakita ko si Tia Marichu at ang ilan pang mga kapitbahay na nagpapanggap na nagdidilig ng mga halaman, ngunit ang kanilang mga leeg ay nakatutok sa loob ng aming bakuran. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa aking pagbabalik ay mabilis na kumalat sa buong subdivision tulad ng isang nakakahawang sakit. Alam kong ito ang aking pinakamalakas na kalasag. Hindi ako pwedeng saktan ni Lorenzo habang ang bawat mata sa komunidad ay nakatutok sa mansyong ito. Agad kong binago ang aking anyo, ibinaba ko ang aking ulo at hinawakan ang aking bandana nang may takot nagpapanggap na isang kaawa-awa at mahinang asawa na nawalan ng alaala dahil sa matinding trauma. Habang dahan-dahan akong itinutulak ng isang katulong patungo sa pasilyo, napatigil ang aking wheelchair sa harap ng isang malaking larawan ng aking yumaong ama na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mukha ay puno ng dangal, ang parehong dangal na sinubukan ng mga ilustre na apakan sa putik. Itinaas ko ang aking kamay at dahan-dahang pinunasan ang manipis na alikabok na nakapatong sa salamin ng larawan gamit ang aking mga hubad na daliri. Naramdaman ko ang presensya ni Lorenzo sa aking likuran. Ang amoy ng alak at ng kanyang mamahaling pabango ay sumakop sa hangin. Nakatayo siya doon, ang kanyang kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang pantalon, mahigpit na nakahawak sa isang maliit na pocket knife na palagi niyang dala. Pawisan ang kanyang noo at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Nais niya akong saktan, nais niyang tapusin ang sinimulan niya sa Tagaytay. Ngunit ang presensya ni Tia Marichu na nakatayo pa rin sa labas ng aming gate ay pumigil sa kanyang bawat hakbang. Nanatili siyang paralisado sa aking likod, takot sa sasabihin ng publiko, takot sa pagkasira ng dangal ng kanyang pamilya na kanyang pinoprotektahan. Dahan-dahan kong kinuha ang panyo na ibinigay sa akin ni Gabriel bago ko iwanan ang kapiz. Isang lumang panyo na may borda ng pamilya ilustre sa dulo nito. Alaalang muli kong binuksan sa aking isipan. Bakit hawak ng isang doktor sa kapiz ang isang bagay na pagmamay-ari ng pamilya ng aking asawa? Isang malalim na misteryo na alam kong may kinalaman sa huling testamento ng ama ni Lorenzo. Ngunit alam ko ring kailangan kong gamitin ang bawat piraso ng impormasyon upang masiguro ang aking tagumpay. Nang sumapit ang hating gabi, binalot ng matinding katahimikan ang buong mansyon ng mga ilustre. Ang tanging maririnig na tunog ay ang marahang paghampas ng mga dahon sa bintana dahil sa hangin sa labas. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata sa dilim. Ang aking mga binti na pinaniniwalaan nilang lumpo ay dahan-dahang gumalaw. Tumayo ako mula sa aking higaan, nang walang anumang hirap ang aking bawat hakbang ay walang nililikhang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Lumakad ako patungo sa silid ni Lorenzo. Nakahiga siya sa kanyang kama, natutulog ng mahimbing dahil sa matinding kalasingan. Lumapit ako sa kanyang tabi, pinanood ang kanyang regular na paghinga na tila walang kamalay-malay sa panganib na nakatayo sa kanyang harapan. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang mahaba at matalas na acupuncture needle, isang instrumentong gagamitin ko upang dahan-dahang simulan ang pagkasira ng kanyang mga ugat sa binti sa pamamagitan ng pagtusok sa mga tamang nerve points nang hindi niya nararamdaman. Itinatapat ko ang dulo ng karayom sa kanyang leeg habang ang isang malamig at nakakatakot na ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa aking mukha sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana. Basel, lumipas ang 3 araw ng aking tahimik na pananatili sa mansyon at tulad ng aking inaasahan. Nagsimula nang magpakita ng senyales ng kahinaan ang katawan ni Lorenzo. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga mamahaling kurtina ng silid-aklatan, narinig ko ang mabigat na ungol ng aking asawa habang hawak ang kanyang nanginginig na hita.
Nakaupo siya sa kanyang marangyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hapo dahil sa hindi maipaliwanag na pamamanhid ng kanyang mga binti. Dahan-dahan kong ipinaladpad ang aking wheelchair patungo sa kanyang tabi, dala ang isang maliit na bote ng madilim na langis na aking nakuha mula sa aking mga lihim na gamit. Masakit pa rin ba, Lorenzo, hayaan mo akong tulungan ka? Ang aking boses ay malambot kasing hinhin ng isang tapat na asawa habang dahan-dahan kong ibinubuhos ang langis sa aking mga palad at sinimulan ang pagmamasya sa kanyang mga paa. Ang sakit, Winona. I don't understand why the trial batch of our medicine failed so badly. Naglabas na ng babala ang mga eksperto na may masamang epekto ito sa mga ugat. We are losing millions of pesos every day. Bakit ba hindi mo pa rin maalala ang tamang sangkap ng lunas? Sobrang walang silbi ng utak mo ngayon. Ang kanyang sigaw ay puno ng pagkabunsod, walang anumang pagpapahalaga sa aking kalagayan. Habang marahas niyang tinapik ang aking balikat. Napatigil ang aking kamay, dahan-dahan kong hinawakan ang aking ulo at sinimulang nanginginig ang aking buong katawan. Nagkunwari akong nahihirapan huminga, pinalalaki ang aking mga mata sa takot, habang nakatingin sa kawalan ginagamit ang aking nakaraang aksidente upang tuluyang pasukuin ang kanyang pagdududa. Patawad, Lorenzo, patawad. Tuwing sinusubukan kong isipin ang formula, ang tanging nakikita ko ay ang madilim na bangin, ang amoy ng nasusunog na gulong, ang malamig na tubig na dahan-dahang pumapasok sa aking baga. Natatakot ako, Lorenzo. Parang may gustong pumatay sa akin noong gabing iyon. Ang aking boses ay pumiyok sa takot sapat na upang makita ko ang biglang pagkatakot sa kanyang sariling mga mata. Natatakot siyang maalala ko ang kanyang krimen. Upang mapatid ang kanyang pagtatanong, dahan-dahan akong tumalikod at nagtungo sa maliit na lamesa sa sulok ng silid upang ihanda ang kanyang gamot. Kumuha ako ng isang baso ng mainit na tubig at hinaluan ito ng isang pulbos na kulay abo, isang chemical na walang lasa at walang amoy na aking lihim na dinala mula sa kapes. Ang pulbos na ito ay walang pinsala sa katawan kung inumin ng mag-isa, ngunit kapag ito ay pumasok sa sistema ng tao at humalo sa espesyal na langis na aking iminasahe sa kanyang binti, dahan-dahan nitong sisirain ang motor nerves ng kanyang mga paa sa loob lamang ng ilang araw. Isang perpektong lason na walang sinumang doktor sa Manila ang makakatuklas. Papasok si Isabela sa silid, aklatan ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabigat na tunog sa ibabaw ng marmol na sahig. Tumingin siya sa akin ng may matinding hinala, mabilis na lumapit at hinawakan ang aking kamay na naghahalo ng gamot. What is that, Winona? Bakit ka naghahanda ng sarili mong gamot para kay Lorenzo? How do we know na hindi mo siya nilalason? You've been acting so weird lately. Ang kanyang boses ay mataas, sinusubukang gumawa ng eksena upang sirain ang aking posisyon. Tumingin ako sa kanya, ang aking mukha ay nanatiling kalmado tulad ng isang malalim na balon. Dahan-dahan kong inilapit ang baso sa kanyang mukha, isang malamig at nakakahamon na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Isang tradisyonal na tsaa lamang ito upang maalis ang pamamanhid ng kanyang mga binti, Isabela. Kung nag-aalala ka na nilalason ko ang aking sariling asawa, bakit hindi mo muna inumin ito upang subukan? Mas mahal mo naman si Lorenzo kaysa sa akin. Hindi ba ang aking mga salita ay maikli, ngunit sapat na matalas upang mapatigil ang kanyang paghinga? Umatras si Isabela, na mutla ang kanyang mukha sa takot at dahan-dahan niyang binitawan ang aking kamay, hindi makasagot sa aking malamig na hamon. Inabot ko ang baso kay Lorenzo na agad nitong ininom ng walang pag-aalinlangan dahil sa matinding kagustuhang mawala ang sakit sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang uminom, nakahinga siya ng maluwag at dahan-dahang hinawakan ng aking kanang kamay, pinipiga ito ng may huwad na pasasalamat. Thank you, Winona. Alam kong ikaw lang ang tapat kong asawa. Don't worry, kapag nakuha natin ang formula, ibibili kita ng kahit anong gusto mo, bulong niya. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay. Mula sa kanyang hawak, binigyan siya ng isang malambot at maunawaing ngiti. Ngunit sa sandaling iikot ko ang aking wheelchair patungo sa dilim ng pasilyo, kinuha ko ang aking panyo mula sa bulsa. Pinunasan ko ang aking palad ng paulit-ulit, madiin at marahas, tila sinusubukang alisin ang dumi ng isang maruming hayop na dumikit sa aking balat bago ko tuluyang itinapon ang panyo sa basurahan ng may matinding pagkadiri.
Bago ako tuluyang makalabas, narinig ko ang bulong ni Lorenzo kay Isabela tungkol sa isang lihim na mensahe na natanggap niya mula sa kapis na nagsasabing buhay pa ang formula ng aking ama sa loob ng lumang laboratorio doon. Isang bagong misteryo ang gumuhit sa aking isipan. Sino ang taong iyon na nagpadala ng impormasyon sa aking asawa? Nang sumapit ang kalagitnaan ng gabi, binuhat ng hangin ang isang matinding hiyaw ng sakit mula sa silid ni Lorenzo. Nagising siya dahil sa matinding kirot, isang pakiramdam na tila sinusunog ang bawat ugat sa kanyang mga binti mula sa loob. Sinubukan niyang itayo ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga paa ay naging kasing bigat ng bato, walang kakayahang gumalaw kahit isang pulgada. Habang nanginginig siya sa takot at sakit sa ibabaw ng kanyang kama, dahan-dahan niyang tiningnan ang sahig ng kanyang silid. Doon sa ilalim ng malamig at madilim na anino ng buwan, nakita niya ako. Nakaupo ako sa aking wheelchair sa sulok ng silid, ang aking mga mata ay kumikinang sa dilim habang nakatitig sa kanya isang malawak at nakakatakot na ngiti ang nakaguhit sa aking mukha habang pinapanood ko ang kanyang unang hakbang patungo sa walang hanggang kapansanan. Ang unti-unting pagkaparalisa ng mga binti ni Lorenzo ay nagbigay sa akin ng higit na kalayaan upang kumilos sa labas ng mansyon nang walang anumang pagmamasid. Habang siya ay natutulog ng mahimbing dahil sa matinding dosis ng mga pampakalma, mabilis kong binuhat ang aking katawan mula sa wheelchair at sumakay sa isang lihim na sasakyan na naghintay sa akin sa likod ng subdivision. Ang gabi ay malamig at ang mga ilaw ng lungsod ng Taguig ay dahan-dahang sumalubong sa akin habang patungo ako sa isang nakatagong pribadong silid ng isang mamahaling restaurant kung saan naghihintay si Dr. Gabriel Valderrama. Narinig ko ang marahang pagtama ng mga kubyerto sa porselana nang dahan-dahan kong buksan ang pinto ng silid. Nakaupo si Gabriel sa dulo ng lamesa, ang kanyang suit ay madilim na asul at ang kanyang mga mata ay matatalas. Habang nakatingin sa akin nang walang anumang gulat, inilapag ko ang aking sarili sa upuan sa kanyang tapat, hindi bilang isang mahina at kaawa-awang asawa, kundi bilang isang ganap na Winona Valerio. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong aking nakuha sa tulong ng aking mga lihim na connection. Gabriel Valderrama. O mas nararapat kong tawagin na Gabriel Ilustre. Ang aking boses ay malamig, walang pag-aalinlangan, habang dahan-dahan kong itinulak ang folder patungo sa kanyang tapat. Ikaw ang anak sa labas ng yumaong patriarch ng mga Ilustre. Ang kapatid sa labas ni Lorenzo na tinanggalan ng karapatan sa pamana dahil sa kasakiman ni na Doña Amparo, napatigil si Gabriel sa kanyang pagkain. Ang kanyang hawak na baso ng alak ay nanatili sa hangin bago niya ito dahan-dahang ibinaba sa lamesa. Isang mapait ngunit seryosong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha habang tinititigan ang mga papel na naglalaman ng kanyang nakaraan. You really are smarter than I thought. Winona, bulong niya, ang kanyang boses ay may halong paghanga. Yes, hindi ko itinanggi ang aking dugo. Sinugod ko ang pag-aaral ng medisina upang mahanap ang paraan na mapatunayan na mas karapat-dapat ako kaysa sa walang silbi kong kapatid. At nang iligtas kita mula sa bangin sa Tagaytay, alam kong ikaw ang susi upang pabagsakin ang buong Ilustre Pharmaceuticals. Gamit ang formula ng lunas, tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay nanatiling blangko, hindi natitinag sa kanyang pagtatapat. Alam kong bawat tao sa mundong ito ay may sariling motibo at si Gabriel ay hindi naiiba. Ngunit sa halip na magalit dahil sa kanyang pagtatangkang gamitin ako, bilang isang kasangkapan, kinuha ko ang isa pang dokumento mula sa aking bag, isang pre-drafted contract na aking inihanda ng may matinding kalkulasyon. Hindi ako magiging kasangkapan sa iyong paghihiganti, Gabriel. Kung nais mo ang aking tulong at ang formula ng aking pamilya, kailangan nating sundin ang aking mga patakaran. Inilapag ko ang papel sa kanyang tapat. 51% ng bagong kumpanya na ating itatayo ay mananatili sa ilalim ng pangalan ko at ang formula ng lunas ay mananatiling pag-aari ng pamilya Valerio. 49% lamang ang mapupunta sa iyo bilang aking kasosyo. Nagulat si Gabriel sa aking tapang, ang kanyang mga mata ay nanuringkit habang binabasa ang bawat linya ng kontrata.
Hindi niya inaasahan na ang isang babaeng binuhat niya mula sa bingit ng kamatayan ay may ganitong uri ng talas ng isip at lakas ng loob na manipulahin ang laro. Nang hawakan niya ang kanyang gintong panulat, upang lumagdadahan-dahan kong ipinatong ang aking malamig na palad sa ibabaw ng kanyang kamay. Naramdaman ko ang kanyang bahagyang pagkabigla, ngunit hindi ko inalis ang aking kamay, pinipiga ito. Nang may marahang awtoridad, upang ipakita sa kanya kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa kasunduang ito. Lagdaan mo ito, Gabriel. At tandaan mo, tayo ay mga kasosyo, hindi amo at alipin. Kung susubukan mo akong traidorin tulad ng ginawa ni Lorenzo, masisiguro kong mas malala ang magiging tadhana mo, kaysa sa kanya. Ang aking bulong ay puno ng nakakatakot na seryoso habang nakatitig ako sa kanyang mga mata. Isang dahan-dahang tawa ang lumabas sa kanyang mga labi bago niya tuluyang inilagda ang kanyang pangalan sa papel. Inalis ko ang aking kamay at kinuha ang aking kopya ng kontrata nang may kasiyahan sa aking puso. My father left a will, Winona, bulong niya habang dahan-dahang inaayos ang kanyang suit. Isang huling testamento na nakatago sa isang lihim na vault sa Switzerland na naglalaman ng katotohanan na magpapabagsak sa buong karapatan ni na Lorenzo at Doña Amparo sa kumpanya. Ngunit dahil sa isang lumang kasunduan sa pagitan ng ating mga ama, kailangan ko ang pirma ng isang Valerio upang mabuksan ang vault na iyon. Kaya naman kailangan natin ang isa't isa. Napatango ako na uunawaan ang lalim ng larong aming pinasok. Ngunit bago ako makatayo upang umalis, biglang lumingon si Gabriel sa malaking salaming bintana ng restaurant na nakaharap sa madilim na kalsada sa labas. Ang kanyang mukha ay biglang sumeryoso at ang kanyang boses ay bumaba sa pinakamababang tono. May nagmamanman sa atin mula sa labas, Winona. At sa tingin ko, ang taong iyon ay walang iba kundi si Bianca, bulong niya. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin sa salamin. Sa pagitan ng madilim na kalsada at ng mga ilaw ng sasakyan, nakita ko ang isang mabilis at matalim na kislap ng liwanag, isang kislap ng camera flash na sumalamin sa bintana mula sa isang nakatagong sulok sa ibaba bago tuluyang nawala sa dilim ng gabi. Kinabukasan, ang kapaligiran sa loob ng mansyon ng mga ilustre ay binalot ng isang kakaibang uri ng tensyon. Si Lorenzo ay nakahiga sa sofa sa sala, ang kanyang mukha ay puno ng pighati at panghihina, habang ang pamamanhid sa kanyang mga binti ay dahan-dahang umaakyat patungo sa kanyang balakang. Sa gitna ng kanyang kahinaan, dumating si Bianca sa mansyon, may dalang isang basket ng mga sariwang prutas at nagpapanggap na nag-aalala sa aking kalagayan bilang kanyang pinsan. Ngunit nang dahan-dahan kong ilipat ang aking wheelchair sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang totoong pakay ng kanyang pagdalaw. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa akin, kundi nakatitig kay Lorenzo ng may halong pagnanasa at ambisyon. Lumapit si Bianca kay Lorenzo, dahan-dahang umupo sa tabi ng sofa at inayos ang makapal na kumot na nakabalot sa nanginginig na katawan ng aking asawa. Kinuha niya ang isang piraso ng hiniwang mansanas at dahan-dahang inilapit sa mga labi ni Lorenzo. Ang kanyang katawan ay sadyang idinidikit sa braso nito habang bumubulong ng mga salitang puno ng huwad na pag-aalala. Si Lorenzo, sa kabila ng kanyang paralysis, ay dahan-dahang ngumiti, nasisiyahan sa atensyon ng isang mas bata at magandang babae, habang si Isabela ay abala sa pag-aayos ng mga bumabagsak na shares ng kumpanya. Pinanood ko sila mula sa malayo, ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking hita, habang ang isang malamig at nakakaunawang ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa aking mukha. Hinayaan ko silang maging masaya dahil alam kong ang bawat sandali ng kanilang kasiyahan ay may katumbas na kabayaran sa hinaharap. Pagdating ng hapon, nakita ko si Isabela at Bianca na magkasama sa hardin ng mansyon sa pamamagitan ng malaking bintana sa aking silid. Narinig ko ang marahang pagaspas ng mga dahon dahil sa hangin habang pinagmamasdan ko ang kanilang lihim na pag-uusap. Inilabas ni Isabela ang isang gintong susi at isang dokumento ng pagmamay-ari ng isang mamahaling kondominium sa Bonifacio Global City. Inilalagay ito sa lamesa sa harap ni Bianca. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangaakit, isang pangako ng karangyaan, isang mataas na posisyon sa kumpanya, at isang buhay na malayo sa kahirapan kung matutulungan niya silang makuha ang tunay na formula ng lunas mula sa aking mga gamit.
Nakita ko ang biglang pag-islap ng matinding kasakiman sa mga mata ni Bianca. Ang kanyang mabilis na pagtango ay sapat na upang patunayan na handa niyang ipagpalit ang aming dugo para sa karangyaan ng Manila. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking lumang kwintas na gawa sa kahoy, ang tanging alaala ng aking yumaong ama na aking pinakakaingatan. Tumingala ako sa langit at bumulong sa kanyang alaala. Nagagamitin ko ang kanilang sariling kasakiman upang tuluyan silang ilibing sa kanilang sariling mga kasalanan. Inihanda ko na ang aking bitag at si Bianca ang gagamitin kong pain upang kagatin nila ang lason na aking inihanda. Nang hapon ding iyon pumasok ako sa aking silid upang kumuha ng ilang mga gamit. Doon nakita ko si Bianca na nakatayo sa harap ng aking vanity mirror. Hawak niya ang isang gintong singsing na may pulang batong ruby, isang sinaunang alahas ng pamilya Valerio na ipinamana sa akin ng aking ina. Sinusubukan niyang isuot ito sa kanyang daliri, ang kanyang mukha ay puno ng inggit at pagpapantasya habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Dahan-dahan kong ipinasok ang aking wheelchair sa loob ng silid nang walang nililikhang tunog. Ang aking anino ay dahan-dahang lumitaw sa likod ng kanyang reflection sa salamin. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya nang may nakakatakot na lamig. Ang mga bagay na pagmamay-ari ko, Bianca, ay may kasamang mabigat na sumpa para sa mga magnanakaw. Ang aking boses ay maikling ngunit saspang sapat upang bumasag sa kanyang ilusyon. Mabilis na napatalon si Bianca sa takot na bitawan niya ang singsing na lumikha ng isang nanginginig na tunog sa ibabaw ng lamesa bago ito gumulong sa sahig. Namutla ang kanyang mukha at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang sinusubukang maghanap ng dahilan upang ipaliwanag ang kanyang ginagawa. Lumabas siya ng aking silid nang mabilis ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig ko ang kanyang mahinang bulong ng galit laban sa pamilya Valerio. Isang malalim na katanungan ang muling gumuhit sa aking isipan. Bakit ganoon na lamang ang galit ni Bianca sa amin? Gayong ako naman ang nagbayad ng lahat ng kanyang gastusin sa pag-aaral mula noong bata pa siya. Anong lihim ang kanyang natuklasan na hindi ko pa nalalaman? Nang sumapit ang gabi habang ako ay nasa ibaba upang sumabay sa hapunan kay Doña Amparo, dahan-dahang pumasok si Bianca sa aking madilim na silid. Narinig ko ang marahang pagkiskis ng kutsyon habang dahan-dahang ipinapasok ni Bianca ang kanyang kamay sa ilalim ng aking kama upang maghanap ng formula. Doon sa pagitan ng mga patong ng tela naramdaman ng kanyang mga daliri, ang isang lumang kwaderno na may balat na may markang lunas, kapis. Mabilis niyang hinila ang kwaderno sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding tuwa at kasakiman. Habang yakap ang kwadernong iyon, na walang kamalay-malay na ito ang magiging simula ng huling hatol sa kanilang buong pamilya. Mabilis na tumakbo si Bianca patungo sa pribadong silid-aklatan kung saan naghihintay si Lorenzo Isabela at Doña Amparo. Narinig ko ang marahang pagaspas ng pinto ng silid-aklatan habang mabilis niya itong binuksan nang walang anumang pagkatok. Inilapag niya ang lumang kwaderno sa ibabaw ng lamesang mahogany na may halong matinding pagmamalaki. Ang pamilya Ilustre ay binalot ng matinding kagalakan. Nagniningning ang kanilang mga mata habang binabasa ang bawat linya ng formula na may tatak ng pamilya Valerio. Naniniwalang hawak na nila ang susi sa bilyon-bilyong pisong kayamanan na magliligtas sa kanilang bumabagsak na kumpanya. Dahil sa matinding kasakiman at desperasyon na maunahan ang kanilang mga kalaban sa merkado, agad na nag-utos si Lorenzo na simulan ang mass production ng gamot gamit ang formula sa kwaderno. Walang anumang pagsusuri sa klinika, walang mahabang paghihintay. Gusto niyang ilunsad ang bagong produkto na tatawagin nilang dugo ng lunas. Sa lalong madaling panahon, bulag sa panganib ng kanyang sariling kapansanan, at sa katotohanang ang pormulang kanyang hawak ay isang bitag ng kamatayan na aking inihanda. Nang gabing iyon, nagdaos si Doña Amparo ng isang marangyang hapunan sa loob ng mansyon upang ipagdiwang ang kanilang darating na tagumpay. Nakaupo ako sa aking wheelchair, sa dulo ng lamesa tahimik, na pinagmamasdan ang kanilang masasayang mukha habang kumakain ng mga mamahaling pagkain. Lumapit sa akin si Doña Amparo, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking pisngi. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, ang kanyang boses ay puno ng huwad na lambing
at pagpapala. Napakabuti mong asawa, Winona. Kahit na nawalan ka ng alaala, ikaw pa rin ang nagdala ng swerte sa pamilyang ito. Napakabuti mong manugang, at alam kong pagpapalain ka ng Diyos sa iyong katahimikan, bulong niya habang dahan-dahang humahawak sa kanyang gintong rosaryo. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata, nang hindi kumukurap ang aking mukha, ay nanatiling blanko, at walang anumang emosyon tulad ng isang estatwa ng santo sa loob ng isang madilim na cathedral. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi, isang ngiti na nagdulot ng lihim na kilabot sa kanyang puso, ngunit pinili niyang baliwalain dahil sa labis na katuwaan sa pera. Salamat, Mama. Ipinapanalangin ko rin na makuha ng bawat isa sa atin ang eksaktong nararapat para sa ating mga ginawa. Ang aking boses ay malamig sumasabay sa kanyang pagdarasal ng may nakakatakot na seryoso. Pagkatapos ng hapunan, nakaramdam si Lorenzo ng isang kakaibang uri ng pamamanhid na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang mga talampakan patungo sa kanyang likod. Ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng lamig na tila yelo, ngunit binaliwala niya ito, naniniwalang ito ay bunga lamang ng pagod at stress sa paghahanda ng press conference. Sa kanyang lamesa, nakita ko ang isang lihim na ulat ng pagsusuri ng formula mula sa isang hindi kilalang chemist, at sa ibaba ng papel ay may nakasulat na maliit na initial GV. Isang bagong misteryo ang gumuhit sa aking isipan. Si Gabriel ba ang chemist na tumulong sa kanila upang masiguro na kakagatin ni Lorenzo ang pain, or mayroon pa siyang ibang laro na hindi ko nalalaman? Nang tumayo si Bianca upang magpaalam at umalis, sinubukan ni Lorenzo na tumayo mula sa sofa upang ihatid siya sa pinto, upang ipakita na siya ay lumalakas at upang ipagmalaki ang kanyang sarili sa harap ng aking pinsan. I'll walk you out, Bianca. Malakas na ako ngayon. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang dahan-dahang itinutulak ang kanyang katawan paitaas. Ngunit sa sandaling ilapat niya ang kanyang buong timbang sa kanyang mga paa, ang kanyang mga tuhod ay biglang nawalan ng anumang lakas. Ang marahas at biglaang pagbagsak ng kanyang katawan sa ibabaw ng malamig na marmol na sahig ay lumikha ng isang mabigat na tunog na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Sumigaw si Lorenzo sa matinding takot at panunuyo ng laway habang natuklasan niya na ang kanyang buong ibabang bahagi ng katawan ay tuluyan ng paralisado, walang kakayahang makaramdam kahit isang patak ng init o sakit, habang nakahiga siya sa malamig na marmol sa ilalim ng aking blangkong tingin mula sa wheelchair. Matapos ang biglaang pagkaparalisa ng mga binti ni Lorenzo, ang buong mansyon ng mga ilustre ay binalot ng matinding takot at kaguluhan. Sa halip na suriin ang kalidad ng kanilang gamot, ibinuhos ni Lorenzo ang kanyang buong puot, at sisi sa aking kalagayan, sumisigaw na ako ang nagdala ng malas at sumpa sa kanyang katawan. Upang tuluyang maitago ang kanilang mga krimen at masiguro na walang sinuman ang makakahadlang sa nalalapit na paglulunsad ng kanilang bagong produkto, nagkasundo si Doña Amparo at Isabela na idokumento ako bilang isang baliw na may malalang schizophrenia dahil sa trauma ng aksidente sa Tagaytay. Ito ang kanilang paraan upang tuluyang alisin ang aking karapatan sa kumpanya at ilayo ako sa paningin ng publiko na nagsisimula ng magtanong. Isang maulap na umaga, ang marahang paghinto ng isang puting ambulansya sa harap ng aming bakuran ay lumikha ng isang mabigat na tunog na tila nagbabadya ng aking huling pag-alis. Pumasok sa loob ng sala ang tatlong malalaking lalaking nakasuot ng puting uniforme, dala ang mga tali at gamot pampatulog. Hindi ako lumaban, hindi ako sumigaw tulad ng isang karaniwang biktima. Nanatili akong nakaupo sa aking wheelchair nang may matinding kapayapaan, habang ang aking mga mata ay nakatitig kay Bianca na nakatayo sa likod ni Lorenzo, suot ang gintong kwintas ng aking yumaong ina na puno ng kayabangan. Habang dahan-dahan akong inaalalayan ng mga lalaki palabas ng pinto, lumapit sa aking tabi si Isabela. Isang mapanuring ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha at ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na puno ng matinding danyos at tagumpay. Natalo ka na, Winona. Sa huli, ang lahat ng iyong pinaghirapan, ang iyong asawa, ang iyong kayamanan, at ang formula ng iyong pamilya ay sa akin na. Mamamatay ka sa loob ng asylum nang walang sino mang nakakaalam o naghahanap sa iyo, bulong niya sa aking tainga. Tiningnan ko siya hindi nang may galit kundi nang may malalim na awa na nagdulot ng biglaang pagkabigla sa kanyang puso.
Tumingala ako sa langit kung saan ang mga itim na ulap ay dahan-dahang nagtitipon para sa isang paparating na bagyo at dahan-dahang sumakay sa sasakyan nang kusa ng walang kahit isang patak ng luha. Alam ko na ang pag-alis kong ito ang huling piraso ng aking bitag. Binibigyan ko sila ng perpektong pagkakataon upang ilunsad ang kanilang lason habang ako ay may matibay na alibay sa loob ng isang pasilidad. Bago tuluyang isara ng mga lalaki ang pinto ng ambulansya, napatigil ako sandali. Humarap ako kay Doña Amparo na nakatayo sa may beranda, hawak ang kanyang gintong rosaryo habang nanginginig sa takot. Itinaas ko ang aking kanang kamay, dahan-dahang kinuha ang kanyang palad at isinagawa ang pagmamano sa huling pagkakataon. Ang pagdampi ng aking malamig na noo sa kanyang nanginginig na balat ay nagdulot ng isang matinding kilabot na nagpaatras sa kanya habang ang kanyang mukha ay napuno ng takot sa nakakatakot na kapayapaan ng aking pag-alis. Habang nakaupo ako sa loob ng umaandar na ambulansya, dahan-dahang dumampi ang aking tingin sa clipboard ng isa sa mga bantay na naiwan sa upuan. Doon sa ilalim ng listahan ng mga board of directors at mga shareholders ng San Jose Asylum, nakita ko ang isang pangalan na nagdulot ng biglaang paglamig ng aking likod, Dr. Gabriel Valderrama, trustee and shareholder. Isang bagong misteryo ang gumuhit sa aking isipan. Si Gabriel ba ay kasosyo sa pagkulong sa akin? O bahagi ito ng kanyang sariling plano upang iligtas ako mula sa kamay ng mga ilustre? Ang mabigat at metalikong tunog ng pagsasara ng pinto ng ambulansya ay sumabay sa unang patak ng ulan sa kalsada. Kinuha ng driver ng ambulansya ang kanyang telepono, dahan-dahang nag-dial ng isang numero, habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa mansyon, patungo sa madilim na bagyo sa labas. Sir Gabriel, nakuha na po namin ang pasahero. Papunta na kami sa San Jose, bulong ng driver, habang ang tunog ng mga gulong ng ambulansya ay marahang dumaan sa basang kalsada. Bumukas ang mabigat na pintuang kahoy ng aking silid sa San Jose Asylum, lumilikha ng isang marahang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura na bumasag sa katahimikan ng gabi. Pumasok sa loob si Dr. Gabriel Valderrama, nakasuot ng kanyang puting coat ng doktor at may dalang isang clipboard upang magkunwaring nagsasagawa ng gabi-gabing pagsusuri sa aking kalagayan. Sa sandaling sumara ang pinto sa kanyang likuran, dahan-dahan kong binuhat ang aking katawan mula sa wheelchair, nakatayo ng tuwid sa kanyang harapan upang ipakita na hindi kailanman naging mahina ang aking diwa at katawan. Inilahad ko sa kanya ang aking pagkabigla sa pagkakakita ng kanyang pangalan sa listahan ng mga board of directors ng pasilidad na ito. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang clipboard sa lamesa. Binili ko ang mga shares ng asylum na ito, 3 buwan na ang nakalilipas, Winona. Ito lamang ang tanging paraan upang masiguro ko na kapag nagdesisyon ang mga ilustre na ilayo ka sa publiko, dito ka nila dadalhin sa ilalim ng aking direktang pangangalaga, sa halip na sa isang pampublikong ospital kung saan madali ka nilang mapapatay. Gamit ang lason, ang kanyang paliwanag ay dahan-dahan puno ng matinding pag-aalaga na nagpabago sa aking pagdududa. Inilahad niya sa akin ang pinakahuling balita mula sa lungsod ng Manila. Sa susunod na linggo sa Grand Ballroom ng Manila Hotel Pormal nang ilulunsad ng Illustre Pharmaceuticals ang bagong gamot na tinawag nilang dugo ng lunas. Gagamitin ni Lorenzo Isabela at Doña Amparo ang lahat ng natitirang pondo ng kumpanya upang magbayad ng mga kilalang tao at mamamahayag na naniniwalang ito ang magiging simula ng kanilang walang hanggang kayamanan. Kinuha ko mula sa aking maliit na taguan sa ilalim ng sahig ng silid ang isang folder na naglalaman ng isang lihim na listahan ng mga opisyal sa Department of Health at mga mamamahayag mula sa malalaking istasyon ng balita. Ginamit ko ang mga nakatagong pondo ng pamilya Valerio, mga pondo na nakapangalan sa maiden name ng aking ina na hindi kailanman natuklasan ni Lorenzo upang bayaran ang mga taong ito na magsagawa ng isang biglaang spot check at investigasyon sa sandaling lumabas ang gamot sa merkado. Kapag inilunsad nila ang gamot, ang Department of Health ay magsasagawa ng pagsusuri at ang mga mamamahayag ay nandoon upang i-record ang bawat detalye ng kanilang pagbagsak. Sila mismo ang magpapasabog sa kanilang sariling karera, bulong ko kay Gabriel nang may malamig na katiyakan. Nagulat si Gabriel sa lalim ng aking paghahanda, dahan-dahan niyang
Inilapit ang kanyang katawan sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang aking pisngi. Ang kanyang haplos ay marahan at puno ng init na matagal nang nawala sa aking buhay. Sa madilim na sulok ng silid ng asylum, dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang noo sa aking noo, isang tahimik na panunumpa ng katapatan at pag-aalaga na walang halong kasakiman o pagnanais na gamitin ako bilang isang kasangkapan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang marahang paghampas ng kanyang hininga sa aking mukha, isang matinding damdamin ng pag-asa na muling nanalaitay sa aking puso. Naalala ko ang isang mahalagang detalye. Ang lupa kung saan itinayo ang San Jose Asylum ay orihinal na pagmamay-ari ng aking yumaong ama bago ito dahan-dahang inilipat sa pamilya Ilustre sa pamamagitan ng isang kaduda-dudang dokumento. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng lupang ito ngayon? Ngunit bago pa namin tuluyang matapos ang aming pag-uusap, narinig ko ang marahang tunog ng dahan-dahang paglakad ng mga paa sa madilim na koridor sa labas ng aking silid. Mabilis na binuksan ni Gabriel ang pinto upang tignan kung sino ang nagmamanman sa amin, ngunit walang sino mang tao ang nakatayo sa pasilyo. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha mula sa sahig ang isang maliit na punit na piraso ng lace, isang palamuti na eksaktong kapareho ng disenyo ng mamahaling bestido na suot ni Bianca noong huli ko siyang makita sa mansyon. Ang marahang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay dahan-dahang naiwan sa hangin ng malamig na koridor, isang matinding babala na ang aming lihim ay maaaring natuklasan na ng aking pinsan. Dumating ang araw ng marangyang paglulunsad ng bagong gamot ng pamilya Ilustre sa Grand Ballroom ng Manila Hotel. Ang bulwagan ay napuno ng mga kumikinang na ilaw, mga mamahaling palamuti, at ang mga pinakamataas na miyembro ng elite na lipunan ng Manila. Nakaupo si Lorenzo sa kanyang wheelchair sa gitna ng entablado, isang matinding kabalintunaan. Dahil siya ay tuluyan ng paralisado ngayon, habang si Isabela ay nakatayo sa kanyang tabi, may suot na mamahaling pulang bestido at buong kayabangang ipinagmamalaki ang dugo ng lunas sa harap ng mga kumikislap na kamera ng media upang ipakita ang kanyang suporta at upang ipagmalaki ang kanyang malapit na ugnayan sa pamilya Ilustre. Si Tia Marichu ang unang lumapit sa entablado. Kinuha niya ang isang maliit na baso ng gamot at ininom ito sa harap ng lahat, nang may malawak na ngiti, habang ang mga tao sa paligid ay nagpapalakpakan ng may matinding katuwaan. Naniniwala si Lorenzo at Isabela na ito na ang simula ng kanilang walang hanggang kapangyarihan at kayamanan. Pagkalipas ng ilang oras, ang pagdiriwang ay lumipat sa malawak na hardin ng hotel sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng tanghali. Doon, habang ang mga bisita ay masayang nag-uusap at umiinom ng champagne, biglang sumigaw si Chamarichu sa matinding kirot. Napahawak siya sa kanyang tiyan at likod dahan-dahang napaluhod sa ibabaw ng damuhan, habang ang malapot na dugo ay dahan-dahang pumapatak mula sa kanyang ilong. Ang matinding sikat ng araw ang nagsilbing catalyst na nag-trigger sa nakatagong lason sa loob ng formula na aking inihanda. Sunod-sunod na bumagsak ang iba pang mga bisitang uminom ng gamot, sumisigaw sa matinding sakit dahil sa biglaang pagkasira ng kanilang mga bato. Ang magandang hardin ay biglang binalot ng matinding takot, gulo at ang mga malalakas na hiyaw ng mga tao sa gitna ng papalapit na trahedya, habang ang mga basong kristal ay marahas na nagkalasgaw sa sahig. Pinanood ni Doña Amparo ang gulo mula sa beranda. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding katotohanan na ang kanilang pamilya ay tuluyan ng natapos. Sa gitna ng kanyang takot, nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri at dahan-dahang nabitawan ang kanyang gintong rosaryo. Ang rosaryong iyon ay dahan-dahang gumulong sa maduming sahig, nayurakan ng mga paa ng mga taong nagtatakbuhan sa takot, binaliwalan ng lahat sa gitna ng matinding kalamidad. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang mga balita sa telebisyon at radyo ay napuno ng mga ulat na nag-uugnay sa bagong gamot ng Ilustre, sa formula ng aking pamilya, at sa aking nakaraang aksidente sa Tagaytay. Isang malalim na misteryo ang muling gumuhit sa isipan ng publiko. Paano nalaman ng media ang tungkol sa mga lihim na dokumentong ito sa loob ng ganoon kabilis na panahon? Habang sinusubukan ni Lorenzo na itulak ang kanyang wheelchair patungo sa lihim na labasan ng hotel upang tumakas kasama si Isabela, ang malaking pinto ng hotel ay marahas na hinarangan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBI.
Lumapit ang pinuno ng mga ahente hawak ang mga dokumentong may tatak ng korte. Lorenzo Ilustre at Isabela Santos. Kayo ay arestado sa mga krimen ng pagtatangkang Murias Pandaraya sa kumpanya at paggawa ng mapanganib na huwad na gamot. Ang boses ng ahente ay malamig, habang ang tunog ng mga sirena ng pulis at ambulansya ay marahang naghalo sa ingay ng nagkakagulong lungsod sa labas ng hotel. Pumasok ako sa malaking sala ng mansyon ng mga Ilustre sa pagkakataong ito ay hindi na nakaupo sa wheelchair, kundi naglalakad ng tuwid matatag at may suot na isang marangyang pulang bestido. Ang aking bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan at dignidad habang pinagmamasdan ko. Ang paligid ng mansyong dati ay naging bilangguan ng aking puso. Sa sulok ng sala nakaupo si Doña Amparo. Ang kanyang buong katawan ay nakayuko. Mukhang isang matanda at walang lakas na babae na nawalan ng lahat ng kanyang rangya at kapangyarihan sa lipunan. Mabilis na lumapit sa akin si Bianca dahan-dahang napaluhod sa aking harapan, habang ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Nagsimula siyang magmakaawa, hawak ang aking pulang bestido, habang binabanggit ang aming dugo at pamilya. Ate Winona, please patawarin mo ako. Nagkamali lang ako na silaw ako sa pera ni na Lorenzo. Pamilya mo pa rin ako, ate, huwag mo akong iwan sa kulungan ng kanyang boses. Ay nanginginig sa takot. Ngunit wala akong naramdamang kahit anong awa sa aking puso. Tiningnan ko siya ng malamig, walang isang salita ang lumabas sa aking mga labi. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa kanyang mga nanginginig na daliri, kung saan hawak niya ang gintong singsing at ang kwintas ng aking yumaong ina. Mabilis at mahigpit kong kinuha ang mga alahas mula sa kanyang kamay, binabawi ang huling piraso ng aking pamilya na kanyang dinumihan bago ko siya nilagpasan nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang nanginginig na kalasing ng mga gintong alahas ay sumabay sa kanyang huling pagtangis sa malamig na marmol. Pumasok si Gabriel sa sala, dala ang mga opisyal na dokumento ng korte. Dahil sa matinding kaso ng huwad na gamot at ang pinsalang idinulot nito sa mga mamamayan, ang Ilustre Pharmaceuticals ay opisyal ng idineklarang bangkarote. Lahat ng kanilang natitirang ari-arian patent at ang buong kumpanya ay tuluyan nang inilipat sa ilalim ng aking pangalan bilang kabayaran sa pinsalang idinulot nila sa aking pamilya at sa aking reputasyon. Sa loob ng korte kinabukasan, dinala si Lorenzo at Isabela na nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng preso at may mga posas sa kanilang mga kamay. Si Lorenzo na tuluyan ng paralisado at nakaupo sa isang pushcart ay tumitig sa akin nang may matinding pagsisisi, galit at bighati. Tumingin din si Isabela sa akin na may nanginginig na mukha, ngunit nilagpasan ko lamang silang dalawa nang walang emosyon. Tinititigan sila na parang mga multo ng nakaraan na wala nang anumang halaga sa aking bagong buhay. Bago ako tuluyang makalabas ng korte, napatigil ako sa tapat ni Doña Amparo. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa akin, umaasa na isasagawa ko ang pagmamano o magpapakita ng kahit kaunting awa para sa kanyang nakaraan. Tiningnan ko ang kanyang kamay, dahan-dahan kong inilapit ang aking palad na tila gagawin ang tradisyonal na paggalang, ngunit sa huling sandali, dahan-dahan kong hinila ang aking kamay pabalik. Ang aking mukha ay nanatiling blangko habang tinatapos ko ang huling patak ng obligasyon at utang na loob sa pamilyang ito. Tapos na po ang obligasyon ko sa inyo, Mama. Mula ngayon, wala nang Winona na mag-aalay ng kanyang dugo. Para sa inyo, ang aking bulong ay malamig sapat na upang tuluyang mapatid ang huling pag-asa ng matanda. Isang malalim na katanungan ang muling naiwan sa aking isipan tungkol sa hinaharap. Ano ang gagawin ni Gabriel sa natitirang bahagi ng kumpanya na aking ipinangako sa kanya bilang kanyang kabahagi? Mayroon ba siyang sariling plano na hindi ko nalalaman? Habang ang malaking pinto ng korte ay dahan-dahang sumasara sa aking likuran, lumapit sa aking tabi si Gabriel sa ilalim ng malamig na ilaw ng koridor. Inabot niya sa aking palad ang isang maliit at malamig na gintong susi. Ito ang susi sa lumang bahay at laboratorio ng iyong ama sa Capiz Winona. Ang lupang iyon ay tuluyan ko nang nabawi sa ilalim ng pangalan mo. Doon nagsimula ang lahat at doon natin sisimulan ang ating bagong hinaharap, bulong niya habang ang kanyang mukha ay puno ng seryosong katapatan. Tiningnan ko ang susi na marahang kumikinang sa ilalim ng ilaw ng koridor
Naramdaman ko ang pagbabalik ng aking tunay na lakas, habang ang pinto ng korte ay tuluyang sumara ng may mabigat na tunog sa aking likod. Pumasok ang malamig na hangin sa loob ng madilim na selda ng New Bilibid Prison, kung saan nakaupo si Lorenzo sa isang sulok nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang mga binti ay tuluyan ng natuyo at nawalan ng anumang anyo ng buhay. Wala nang mga mamahaling suit, wala nang marangyang buhay sa Manila. Ang tanging nakikita niya ngayon ay ang mga maruruming anino ng iba pang mga preso na dahan-dahang gumagalaw sa dingding sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang kanyang kapansanan ay naging kanyang walang hanggang bilangguan isang parusa na mas mabigat pa kaysa sa mismong rehas na bakal. Sa Correctional Institution for Women, binalot ng matinding dumi at init ang masikip na selda ni na Isabela at Bianca. Sila na dating nagkasundo upang ako ay nakawan at patayin, ay magkasama ngayon sa isang sulok nag-aaway araw-araw dahil sa isang plastik na baso ng maduming tubig at tirang pagkain. Nawalan na sila ng anumang anyo ng ganda at karangyaan, ang kanilang mga balat ay naging magaspang at ang kanilang mga mukha ay napuno ng matinding pighati at inggit sa isa't isa habang natanto nila na ang kanilang kasakiman ang mismong nagdala sa kanila sa impyernong ito. Sa gilid ng isang maliit na simbahan sa Manila, nakatira si Doña Amparo sa isang maliit na kwartong gawa sa kahoy. Namamalimos siya ng atensyon at pagkain mula sa mga taong dati niyang hinahamak at nilalagpasan ng may kayabangan. Hawak niya sa kanyang nanginginig na mga kamay ang isang murang rosaryong gawa sa kahoy. Paulit-ulit na nagdarasal ng walang nakikinig, habang ang kanyang gintong rosaryo na dati niyang ipinagmamalaki ay tuluyan ng nawala at nayurakan sa maduming sahig ng Manila Hotel. Dahan-dahan kong ibinuhos ang huling bote ng orihinal na likido ng lunas sa ibabaw ng tuyong lupa sa tabi ng puntod ng aking yumaong ama sa kapis. Narinig ko ang marahang paghampas ng mga alon sa baybayin, habang ang likido ay dahan-dahang sumisipsip sa lupa. Pinatitid ang aking huling tungkulin at obligasyon sa pamilya Valerio. Tapos na po, Papa. Malaya na ang ating pamilya at malaya na rin ang aking puso. Ang aking bulong ay puno ng matinding kapayapaan, kasing hinhin ng hanging galing sa dagat. Lumapit sa aking tabi si Gabriel, ang kanyang mga hakbang. Sa buhanginan ay marahan at walang nililikhang ingay. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong tungkol sa aking nakaraan o sa aking mga desisyon. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat, isang marahang haplos na nagpabanaag ng matinding pag-aalaga at katapatan. Nakatayo kaming dalawa sa harap ng malawak na dagat, pinagmamasdan ng ating mga anino na dahan-dahang nagtatagpo sa ilalim ng papalubog na gintong araw ng kapis. Nang walang anumang pangako ng salita, tanging ang tahimik na paggalang sa isa't isa ang namayani. Isang lihim na katanungan ang muling naiwan sa aking isipan. Mayroon pa nga bang natitirang lihim na formula ng lunas na hindi kailanman naisulat sa kwaderno ng aking ama, na tanging ako lamang ang nakakaalam ng paraan upang buhayin? Habang dahan-dahan kaming naglalakad pabalik sa lumang bahay ng aking ama, narinig ko ang nanginginig na tunog ng isang lumang kampana ng simbahan mula sa malayo. Isang mabagal at tapat na tunog na tila nagbabadya na ang nakaraang bagyo ng aking buhay ay tuluyan ng natapos, ngunit ang darating na bukas ay may sariling bagong kwento na naghihintay na isulat. Ang tunog ng kampana ay dahan-dahang nawala sa ihip ng hangin sa ibabaw ng malawak na dagat ng Capiz. Isang taon ang mabilis na lumipas mula noong gabi ng huling pagbagsak ng mga ilustre sa Manila. Sa malawak at tahimik na lupain ng aking ama rito sa Capiz, dahan-dahan naming itinayo ni Gabriel ang Valerio Alternative Medicine Foundation, isang maliit na pasilidad na nagbibigay ng libreng lunas at pag-asa sa mga mahihirap na mamamayan ng probinsya. Wala na ang takot, wala na ang gulo ng lungsod ng Manila. Ang tanging naririnig ko ngayon sa gabi ay ang marahang bulong ng hangin at ang tunog ng dahan-dahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Madalas akong tanungin ng aking sarili sa harap ng salamin, napatawad ko na ba sila? Tiningnan ko ang aking mga kamay na malaya na ngayon sa anumang karayom at panggigipit. Hindi ko pinatawad ang kasamaan ni na Lorenzo Isabela at Doña Amparo. May mga kasalanang masyadong mabigat upang bigyan ng kapatawaran sa mundong ito. Ngunit pinatawad ko ang aking sarili, ang bersyon ng aking sarili noong nakaraan, na naging masyadong mabait
masyadong tapat, at naging bulag sa ngalan ng tungkulin at pamilya. Yun ang pinakamahalagang kapatawaran na aking natanggap upang tuluyang magbuka ang aking mga pakpak. Nahanap ko na ang kapayapaan na aking hinahanap sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito isang kapayapaan na nakuha sa pamamagitan ng paglimot, kundi isang kapayapaan na binuo mula sa mga natitirang piraso ng aking nadurog na dangal. Kasama ko si Gabriel, nagtatrabaho kami araw-araw ng may matinding paggalang at katapatan sa isa't isa. Hindi namin pinilit ang aming mga puso na pumasok sa mga mabilisang pangako. Ang aming ugnayan ay dahan-dahang nanalaystay sa pagitan ng tahimik na pag-unawa at ng tiwala na aming binuo sa gitna ng matinding bagyo. Nang gabing iyon, habang nakatayo kami sa ilalim ng malawak na langit na napupuno ng mga bituin, dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang aking kamay. Ang kanyang haplos ay marahan, mainit at puno ng kaligtasan na hindi ko naramdaman kailanman sa aking nakaraang kasal. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at idinampi ang kanyang mga labi sa aking noo, isang halik ng tahimik na panunumpa na mananatili siyang aking kaalyado at tagapagtanggol sa bawat bukas na darating. Naramdaman ko ang marahang pagtibok ng aking puso, hindi sa takot, kundi sa isang matinding pakiramdam ng tunay na pagmamahal na malaya sa anumang kontrol o kasakiman. Para sa mga kababaihan na nakikinig sa aking kwento, nais kong maalala ninyo ang aral ng aking buhay. Ang pagmamahal na walang hangganan at walang proteksyon para sa sarili ay isang kahangalan na magiging daan lamang upang kayo ay abusuhin ng mga taong mapagsamantala. Ang tunay na lakas ng isang babaeng Pilipina ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis ng walang katapusang pighati, kundi sa kanyang lakas ng loob na tumayo, lumaban, at muling buuin ang kanyang sarili mula sa abo ng pinakamasakit na pagtataksil ng tadhana. Kayo ang reyna ng inyong sariling buhay at walang sinumang lalaki o pamilya ang may karapatang umapak sa inyong korona. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata, habang ang malamig na hangin ng kapis ay dahan-dahang sumayaw sa aking buhok. Yakap ang isang bagong simula na puno ng kapayapaan, tagumpay, at ang walang hanggang kalayaan ng aking sariling puso sa tabi ng lalaking tunay na nagpapahalaga sa aking pagkatao. Ang dahan-dahang pagkawala ng tunog ng kampana sa ihip ng hangin sa baybayin ng kapis ay nagiiwan sa atin ng isang pakiramdam ng malalim na kapayapaan, kung saan ang bawat sugat ng nakaraan ay tuluyan ng hinaplos ng malamig na tubig ng dagat. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang paggabay at pagtitiyaga na samahan ako hanggang sa huling hantungan ng mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang eksena kung saan dahan-dahang hinila ni Winona ang kanyang kamay, pabalik mula kay Doña Amparo, tinatapos ang bawat patak ng utang na loob. Nang walang anumang galit o pagsisisi, naramdaman ko ang biglang pagpigil ng aking sariling hininga. Tila nakaramdam ako ng isang matinding kalayaan na matagal nang ipinagkait sa ating mga puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng katang-isip. Ito ay hango sa mga totoong buhay ng mga kababaihan sa ating paligid na patuloy na lumalaban sa dilim, naghahanap ng lakas na muling itayo ang kanilang sariling korona mula sa mga abo ng pagtataksil. Ito ay isang gawaing puno ng matinding pagmumuni-muni at pagmamahal para sa inyong lahat. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Winona, gagawin ninyo rin ba ang kanyang desisyon na hindi magpatawad, ngunit tuluyang iwanan ang nakaraan nang walang kahit isang sulyap, o mayroon kayong ibang paraan upang harapin ang bawat sakit? Nais kong maging kaibigan ninyo sa mga sandaling ito. Saan ninyo kasalukuyang pinakikinggan ang kwentong ito habang nagluluto ba kayo para sa inyong pamilya, naglilinis ng tahanan, o dahan-dahang nagpapahinga? Pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho, huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento at ibahagi ang inyong sariling mga kwento ng buhay. Dahil dito sa ating tahanan, palaging may isang pusong handang makinig sa inyong bawat bighati at tagumpay. Huwag ninyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pang mga kababaihan ang makatagpo ng kanilang sariling lakas. Nawa ay mapuno ng kapayapaan, kaligtasan, at matinding lakas ang inyong mga puso upang dahan-dahang mabuhay sa inyong sariling paraan,
malaya sa anumang kontrol ng nakaraan. Pamagat ng kwento Dugo ng Lunas. Ang huling hatol ng puso paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng Channel Puso TV